Merong tatlong uri ng tao na humahawak ng pera. Una ay mga nag-iipon. Pangalawa ay mga taong nag-iisip na hindi nila kayang mag-ipon. At pangatlo ay ang mga taong sa tingin nila ay hindi nila kailangang mag-ipon. Ang unang uri ng tao ay habit na nila ang pag-iipon o second nature na nila ang ganitong gawain. Kahit minsan ay maliit lang ang natatanggap nilang pera, hindi nila ito ginagawang dahilan para hindi mag-ipon. Sila palagi ang nagkokontrol at nagmamanage ng kanilang income. Meron lang silang limitasyon sa paggastos at automatic nilang iniipon ang 10 to 30% ng kanilang kinikita. Ang pangalawang uri ng tao naman ay ginagawang dahilan palagi na maliit lang ang kanyang sahod. Mahal na ang presyo ng mga bilihin kaya sakto lang ang kanyang kinikita at meron na rin siyang mga anak. Nakafocus siya palagi sa mga bagay na wala siyang kontrol. Sa halip na aako siya ng responsibilidad at maghanap ng paraan para makaipon, sinisisi niya palagi ang kanyang sitwasyon. At ang pangatlong uri ng tao naman ay kaya niya sanang mag-ipon. Pero ang problema ay hindi niya ito ginagawa dahil sa tingin niya ay hindi niya ito kailangan. May trabaho naman siya, kumikita ng malaki, bata pa naman siya, kaya mamaya na lang. Ito yung mga taong YOLO. Kung sakaling darating ang araw na pareho silang nawalan ng trabaho at huminto ang pagdaloy ng kanilang income, mahihirapan sina person 2 at person 3 dahil hindi sila handa sa ganitong sitwasyon. Posibleng ibebenta na lang nila ang kanilang mga ari-arian o mangungutang ng pera. Tanging si person 1 lang ang hindi nagpapanik dahil meron naman siyang naiipon. Pwede niya itong gamitin sa pagtayo ng isang negosyo at panggasto sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Kung titingnan mo rin ang pinagkaiba ng tatlo, masasabi mo na ang tagumpay sa pag-iipon ay hindi nakabase sa laki ng income. Dahil kahit kumikita sila ng parehong halaga buwan-buwan, halimbawa 50,000 pesos, at the end of the day, ang unang uri lang ng tao ang merong maiipon. Dahil ugali na niya ang magtabi ng pera, meron siyang disiplina sa paggastos, nakafocus din siya sa mga bagay na meron siyang kontrol at hindi siya nagrereklamo sa kanyang sitwasyon. Kailangan mo ng tamang mindset at wastong pag-uugali kung gusto mong makapag-ipon ng mabilis. Hindi ka magtatagumpay sa pag-iipon kapag marami kang dahilan. Kaya simula ngayon, tularan mo ang pag-uugali ng mga taong nag-iipon. Ihinto mo na ang paggawa ng maraming dahilan at simulan mo nang maghanap ng effective na paraan. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 steps na dapat mong gawin para makapag-ipon ka ng mabilis. Step number 1. Gumawa ka ng savings goal. Meron ka rin bang goal? Ano ang gusto mong makamit ngayong buwan, ngayong taon, next year? Ano ang gusto mong maging? Kapag sinabi nating goal, dapat ay seryoso ka dito dahil ito ang iyong target. Ang iyong goal ay ang magbibigay sa iyo ng ideya kung ano mga bagay ang dapat mong pagtuunan ng atensyon. Dahil kapag wala kang focus at hindi mo rin alam ang iyong priority, malabong maaabot mo ang iyong hinahangad. Kung plano mong makaipon ng pera ngayong taon, dapat ay gawin mo itong goal. Magsimula ka sa pag-alam ng iyong target amount. Alamin mo rin kung para saan mo ito gagamitin, ilang percentage ng iyong income ang mapupunta sa ipon buwan-buwan, at anong mga aksyon ang sa tingin mo ay sumusuporta sa goal na ito. Mabuting isulat mo sa papel ang iyong sagot sa mga tanong na yon at basahin mo ito ng maraming beses araw-araw. Meron nang nagawang pag-aaral na kapag sinulat mo sa papel ang iyong goal at mga plano kung paano ito matutupad, malaki ang chance na makakamit mo ito. Noong 1979 hanggang 1989, merong nagawang pag-aaral sa Harvard University tungkol sa kahalagahan ng pagsulat ng ating goal. Tinanong ang mga graduates na meron na ba silang goal at plano sa kanilang kinabukasan. 84% ng mga graduate ay walang specific goal. Ang 13% naman ay merong goals pero hindi nila ito sinulat sa papel. At tanging 3% lang ang nagsulat ng kanilang goals at mga plano sa buhay. Alam mo ba kung ano ang nadiskubre ng mga researcher paglipas ng 10 taon? Binalikan at tinanong ulit nila ang mga graduates at doon nila nalaman na ang 13% na hindi nagsulat ng kanilang goal ay kumikita ng doble sa 84% na walang goal. At ang malaking surprise na nangyari sa 3% na seryoso sa kanilang goal ay kumikita ng 10 times mahigit kumpara sa pinagsamang income ng 97% na estudyante. Ang meron sa 3% na wala sa 97% na graduates ay ang clarity. Alam ng 3% ang kanilang target. Alam nila kung saan dapat mag-focus at anong mga bagay ang hindi dapat pinapansin. Minsan kasi, kapag hindi natin isinulat ang isang bagay, madali lang natin itong makakalimutan. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon dahil sa dami ng distractions na kumukuha ng ating atensyon, hindi na rin natin namamalayan na unti-unti na pala tayong nalalayo sa ating goals. Patuloy na tumatakbo ang oras, pero ramdam natin na stuck tayo sa parehong sitwasyon. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa pag-iipon ngayong taon, gumawa ka ng savings goal at isulat mo ito sa isang papel. Step number 2. Magbawas ka ng gastusin. Isang epektibong paraan kung paano makaipon ng mabilis ay ang magkaroon ng kontrol sa iyong mga gastusin. Hindi ka makakapag-ipon kung palagi kang gumagastos ng katumbas sa iyong income. Kahit kumikita ka pa ng malaking halaga, kung wala kang kontrol sa paggastos, matatapon lang yan lahat. Katulad ng sasakyan, kapag kinargahan mo ito ng mabibigat na gamit,
hindi ito makakatakbo ng mabilis. Pagdating naman sa pag-iipon, hindi ka magtatagumpay kung madalas kang napapagastos sa mga bagay na hindi mo kailangan. Mahihirapan kang mag-ipon kung hindi ka intensyonal sa paggastos. Hindi natin maitatanggi na malaking tulong ang naibibigay ng malaking income. Pero alam naman nating lahat na hindi sa lahat ng panahon ay mapapalaki agad natin ito. Marami pa tayong dapat subukan at mga trial and error na mararanasan bago natin ito makukuha. Kaya ano ang mabuting solusyon? Walang iba kundi ang magbawas ng gastusin. Normal lang na kailangan nating magsakripisyo kung gusto nating makapag-ipon ng pera. Dapat lang na alisin natin ang mga unnecessary expenses na sumisira ng ating budget. Ang ibig sabihin ng pagbabawas ng gastusin ay hindi para i-deprive ang iyong sarili sa mga bagay-bagay. Sa halip, kailangan natin itong gawin upang magkaroon tayo ng disiplina sa paghawak ng pera at para meron din tayong naitatabi sa ating sarili.